Sige, Brother Peng, good evening. Good evening. Brown out po ngayon sa amin. Ganun ba? Sige, go ahead bro, go ahead bro. Tanong ko lang po, masama po ba yung tawag diyan, prosperity dance sa tuwing kasal? Yung Ayan. sinasabitan ng pera? Nandiyan ba si Buddy Romer? Maganda kasi kung nandiyan si Buddy Romer eh. Wala si Buddy Romer. Try ko tawagan si Buddy Romer, ano? Makukontak ko si Brother Romer. Wait lang. Prosperity Dance, bro. Try ko kontakin si Buddy Romer akong online to. Prosperity dance? Anong ibig sabihin nun? Yung pampaswerte na sayaw? Ganon? Hindi. Ewan ko. Mas maganda natin tawagan si Buddy Romer para malaman natin yung yung reason. Ano po siya yung sasabitan ng pera? Hello, Buddy Romer! Galagala! Buddy Romer! Andiyan ka? Galagala, Buddy Jando. Buddy Romer, ayan. Andyan si Buddy Romer pala. Wait lang ha. Messenger. Asan yung messenger ko dito? Ato. Ayan. Buddy Romer, may tanong to Buddy Romer ba? Yung bang prosperity dance? Ano yung tanong? Galagala. Sa galagala ang ibig niya sabihin, Buddy Jando. Galagala. Galagala. Narinig ba yung sa kasal tapos, di ba may part na isasayaw yung group at bride tapos sasabitan ng pera ng mga dumadalo. Okay ba yan, Buddy Romer? Hello? Naririnig ba? Naririnig ba ako, Buddy Romer? Hello, Buddy Romer? Hello, Bro Romer? Naririnig ako. Bro Romer! Wait lang ha. Patayin mo muna, patawagan mo uli. Nakakonect naman yung ano niya, yung ano natin dito. Hello! Brother Romer, naririnig mo ako? Sumisipa naman eh. Ayan o. Sumisipa naman eh. Wait lang ha. Brother Romer, naririnig mo ako? Hello? Brother Romer? Baka wala siyang signal. Minsan kasi may hirap signal sa amin eh. Brother Romer? Puntahan mo na lang kaya, ipapasukin. Nasa isa lang naman kayong bahay. Naka-duration pala si Brother Romer. Naka-duration pala. Okay, pala. Sige, huwag na lang. Next time na lang ulit. Well, kung sa galagala ba dyan, tingin ko hindi naman yan masama bro. Kasi ang purpose dyan ay matulungan natin yung kinasal na magkaroon sila ng kaunting maipon. Yan naman ang purpose dyan. Hindi naman yan prosperity na magbibigay sa kanila ng swerte yung mga pera na isinasabit. Hindi naman yun ang purpose nun. Ang purpose nun ay tulong sa ikakasal na magkaroon sila ng ipon sa kanilang pagiging mag-asawa, kapatid na Peng. Okay lang yan, hindi naman yan, hindi naman mali yan. Oo. Tulong naman ang tulong ang intention, pagtulong sa kanila. Tapos yung doon nila nilalagay yung pera sa pulang sobre ba? Tapos may Chinese characters. Yun, yung mga ganun, yun ang problema kapag naka na sa mga red na envelope kasi yung mga red envelope kasi ng mga Chinese may halong pamahiin yun eh. Yung na lang siguro yung isabit na lang direkta. Okay po. Oo. Dapat ganun. Wag na lang ilagay doon sa mga sobre ng Chinese kasi ang sobre ng Chinese may intention talaga yan na pampaswerte. Okay po. Yun lang po, brother. Oo. Bro John Ray, si Bro Abet, Bro John Ray. Sino si? Bro Obet, isang deliverance ministry natin. Ayun. Yung Brother Jando, andyan daw si Brother Obet, Brother Jando. Si Brother Robert, sige saan mo bibigyan Brother Robert bro? Wait lang ha. Friend mo kami ni Brother Robert? Ayan na sa bro, friend tayo. Ayan, Brother Robert, ayan si Brother Robert. Ito ako sa studio ni Brad Aljan. Ipapakilala ko sa inyo si Brother Obet. Isa ito sa mga case officer dito sa Ministry of Exorcism, Deliverance Minister din ito.
at may nalalaman din sa spiritual warfare at mga ganyan. Yung nalalaman ni Brother Romer, alam din ito. Okay, Brother Robert, go ahead. So, Ano yung tanong? ano ba yung kasi inano ko noon sa ni Aljan na may nagtanong daw patungkol sa pera ba 'yon? Ano ba 'yon? Yung sa Sa Galagala bro ano ba? po, Sa Galagala So, bro. Gala-gala during sa prosperity dance po. Kasal. Sa kasal. during sa yung may ipipi na pera sa kasal, Oo bro. Opo, ha? sa bagong So, kasal. ganun yung iba yung isa sa ano niyan, sa akin, experience ko, kasi yung pagkasal ko ganun din. Hindi yan walang patuoy. Depende yan sa tao ha. Depende sa intensyon. Mm. Okay? Depende sa intensyon. Basta, yung, ano ba yun? Yung purpose nun is naglikom ng pera para yung bagong kasal may pang-start sa panghanap buhay nila. Ganyan yung Okay. intensyon. Ha? Intention. Pero, yung iba na bigyan ng pera para may prosperity yung bagong kasal, yun ang tinatawag nating patuo-tuo. Mm. Sa intensyon yan. Sa intention po. Diba? Oo. Kasi kalimitan dito sa amin, pag may ganyan, tinatawag yan namin apps apps. Oh, para lang makalikom yung bagong kasal ng pira pang-start ng kanilang kabuhayan. Baka gagamitin nila sa pagnegosyo, ganun. Para may pang-start sila. Walang halong ano yan, walang halong patuo. Pero may iba din yon na paniniwala na magbigay ka ng pera para prosperity ng bagong kasal. Yun ang bawal. Na? Ang tinutukoy ni Brother Obet na patuo-tuo, yun yung pamahiin. Yung tulad ng Yes, sinabi niya pamahiin. kaganina, Brother Obet, na yung iba daw nilalagay sa envelope na pula, sa Chinese na envelope na pula. Ayan. Mm. Basta mag-involve na yan yung Chinese na envelope. Envelope. Yun ang pamahiin. Mm. Pamahiin talaga yan. Kasi yung envelope na puwa na yan is symbol ng prosperity in Chinese. Okay po. So, Iwasan yung lang po. depende sa intention sa tao. Pero sa amin dito sa Bohol, pag may ganung apps, wala namang ilalagay na sobre. Yung totoong pira talaga yung pinipin doon sa Pinipin. gown ng babae or doon sa pulo sa ng lalaki. Pero yung ibigay mo, ipasok mo doon sa sobre na pula, tapos ibigay mo for prosperity sa kanila, yun ang pamahiin talaga. Bawal yun. Okay. Bawal yun sa mga Katoliko. Yes, idagdag natin, brother, tama. So ito nakalagay dito, no, sa Catholic website natin. Yung generally accepted talaga siya. Embrace with the Catholic Church this money dance. Is a Filipino, Yes, Filipino wedding Catholic church, wedding church tradition yan, yung money dance. Yes, tama si Ayan brother. sa culture ng mga Pilipino. Culture, but sabi rito, ang make sure lang yung it's just a way of community support, sabi, and blessings for the newly married couple. So the tradition is a symbol of generosity as a community to desire to help, to help the couple financially as they begin their married life. So yun, brother, malinaw doon. Yung prosperity dance sa lahat na nakikinig, okay lang yun, basta huwag yung haluin ng ng superstitious belief. Pamahiin. Ng pamahiin. So yun. So from the Deliverance Minister to the Catholic website natin, binabasa lang natin to, pareho po. So it's fine. It's a Catholic wedding tradition ang money dance, as long as kasi it's just a help for the married couple to start para mag-start sila sa kanilang married life. But wag na lang natin lagyan ng pasobre-sobre kanyo pag gumawa kayo ng ganyan. Wala nang pamahiin o sobra-sobra. Okay lang po yan, kapatid. Yes. Okay, yun lang po.
Okay, follow up Ayun. bro. Ano pa, meron pang follow up dyan? Badpeng? Wala na po. Okay na daw. Okay. Wala na po. Okay na Thank daw. you. Okay na po. Brother Thank Obet, you. huwag ka munang umas Brother Obet, baka may ibang tanong about occultism. Ikaw muna sumagot habang wala si Brother Romer. Okay. Thank you John, Brother Peng. So, move naman ako ngayon sa next naman na tatanong ngayong gabi, si Alpads. Alpads, meron ka bang katanungan? Yes po, good evening. Good evening po. Bro, Jondo, yung tanong ko lang po, yung kanina na pinuforward ko na video na, yung nagmamas, kasi nababothered talaga ako kasi kanina, naghahabol ako, hindi talaga, minsan lang ako makasimba sa St. John Cathedral. Nang pagpasok ko kasi, nung umpisa, si padre po yung nagmamas. Ay, pagkatapos bigla, yung susunod na nagtataas na yung babae na ang siya na nagpatuloy-tuloy na nagmamas. Kaya nababothered ako hanggang natapos yung mas parang sabi ko, bakit babae? Sabi ko, ngayon lang ako sa buong buhay ko. Bakit babae? Ilang beses na din akong dumaan, minsan lalaki. Tapos nung pagkatapos talaga ng mas, tinanong ko, lagi ba siyang nagmamas? Kasi binara nila ako nung nag-video ako. Sabi niya, sis, pwede ba i-delete mo yung video? Sabi ko, oh, sige sis, salamat. Kaya nung pagkatapos tinanong ko, lagi ba siya nagmamas? Siya ba talaga magmas? Sabi niya, oo, tuwing 9 to 10 a.m. siya daw ang magmas. Sabi ko, pwede ba yung babae ang nagmamas? Talagang nabotherhan ko hanggang natapos yung mas parang, Lord, I'm sorry. Malaki kasi yung question mark ko. Sabi ko, tanong ko nga to kay di ko sa punto por punto. Okay, Brother Obet, may alam ka dito? Wala. Okay, Brother Angel? Brother Angel? Okay, yes. Ito yung video sinasabi niyo. Ito lang muna, pakita ko muna sa inyo para mapakita natin yung video yung tinutukoy ni Sister. Narito yung video. Ito yata yung may pula sa dibdib. Opo. Mga Katoliko yan, bro? Opo, Bro Henry. Sa St. John Cathedral po, sa Hong Kong po. Sa Hong Kong? Opo. St. John Cathedral. Okay, ganito yan, sister. Okay, narinig po ako? Opo, Yes, bro. Opo, okay, ganito yan, sister. No? Yung bang nagtaas lang siya, hindi siya nag-consecrate, tama? Opo. Okay, nagtaas lang, tama? Kasi iba yung consecration. Okay, ganito yan. So, yung bang nagtaas na yon, nagpapasubo rin ba ng hostya na parang mga lay minister, parang ganun, kasama siya? Kasama po siya. Sa mga lay minister? Okay. Opo. Okay, nagets ko na. Okay, ganito po yun. No? Sa simbahan, ang mga babae, pwede sila maging Eucharistic minister o lay minister. Pwede sila. Now, pagdating doon sa sinasabi mong lifting up the Holy Host, ang mga kahit sinong lay minister pwedeng gumawa nun. Huwag lang silang mag-consecrate. No? Even pagka walang misa, ganito ginagawa ng mga lay minister kami. Kapag lalaki man o babaeng lay minister yan, kapag walang tinatawag na dry mass, walang misa, o wala si father, ang gagawin yan, liturgy of the word lang. Tapos, Brother Angel, nakasuot kasi ng yelo. Ano ibig sabihin nitong yelo na suot niya? Mga lay minister daw sila lang. So, mga ano nila yan. Hindi, siya lang ang nagsuot. Nakasuot kami siya ng yellow. Yung para sa pari talaga, pareho sila sa pari. Kaya parang nabother ako, sabi ko, oo. Yung sa gitna. Ito ba din yan? Nakikita mo siguro sa screen ko? Kung stola na yan, iba na yan. Ayan, no? Ayan, ba din sa screen ko ba din yung may pula sa dibdib? Yan yung tutukoy niya. Yung pare, nakuha na nyo na picture yung pare? Opo, ganun din yun ang suot niya po.
Yung sa kabila, yun ang ganon din yung Bakit? suot. Kasi nasa tabi yung sa pari ay ito, pari din ito sa gilid, nasa gilid sila. Tapos bali tatlo sila dyan sa table. Hindi ko kasi na ano yung si father kasi may bulaklak, hindi ko siya makuhanan. Ayan ayan yung babae Nakikita naman sa screen ko. Yan, ba din dyan, yung may pula sa dibdib, ba din dyan, ayan yung kamay niya nakaangat. Nagtaas ng kamay. Ano masaya mo dyan, Brother Angel? No, sino nag-consecrate? Sino nag-consecrate? Alam mo yung consecration ba? Yung pag-bless ni nagtaas Father. ng ostias. Yung, di ba, nagtaas tapos hinati niya yung ostias. Ipin mo nga muna, Brother Janda, ipin mo, bro. Ano ipin? Ipin mo na kasi nawawala kasi pag nagsalita sila Para makita natin. Paano ba to naghati, tapos tinaas na. Siya na ang naghati at saka tinaas na niya yung ostias. Kasi hindi natapos kasi pinahinto na ako nun Yan. Pero yung pare ang nag-consecrate, nakita niyo yon yung si pare. Kahit may consecrate, Brother Angel, hindi pwede yan na babae ang sa misa. Tingin ko hindi pwede. Kawas siguro kung wala yung pare. Yan nga ang iniisip ko. Ang iniisip ko kasi, ang tag doon is cup. With the absence of priest lang sila pwede magaganon. Pero sa ano lang yan, Brother Angel, yung mga ganyan, sa tingin ko sa mga parokya lang yan, hindi pwede sa parish yan. Hindi, at the same time, hindi pwedeng, at saka ang lay minister, pag nandyan si Father, hindi sila pwede unless, ilan ba yung mga ganyan na babae at mga Ilang dalawa, pero sila talaga nag-ano Ba't di mo itanong sa pare yan, te? Ba't di mo tanong sa pare yan para malaman? Kung sino sila. Okay, ganito po yan. May mga ngayon, may mga ibang Catholic Church na hindi under Roman Catholic Church nag-o-ordain ng babae. Heresy yun. Hindi sila Catholic Church. So medyo we need to be careful about it. Tama si Bro Junri, kung yun dry mass na tinatawag with the absence of the priest, so pwede lang si Eucharistic sila, excuse me bro, Angel, dalawang pari po ang nandito sa gilid. Yung isang pari itong katabi yung nagmamas, nagtaas. Wala, may pari talaga. May pari, dalawang pari po siya. Ay, wala na, hindi na liturgical abuse yan. Liturgical abuse. Pari, Hindi lang yung choir, tingnan mo yung choir nila, bro. Tingnan mo yung choir nila, position ng choir nila, nasa tabi ng altar. Mas maganda talaga. Nasa likod ng pari, nasa likod ng altar. Bali yan Mas maganda. Para sa akin, mas maganda itanong sa pari yan kung ano yung ginagawa nila dyan sa video. Ng Roman Catholic Church, siguraduhin nyo kasi nasa Hong Kong. Baka hindi yan Roman Catholic Church. Sa St. John Cathedral po, yan, bro. Yes. Ano ka ba? Lagi talaga. Maraming mga church na, may maraming mga church, mga sister, maraming mga church na Anglican Church at Protestant Church, Catholic Church na under yung pangalan ng church nila sa mga ganun din, sa mga santo. So, pwede tayo ma-deceive yan. Makikita mo kagad, alam mo yung style nila. Yung choir nila, walang choir na ganyan. Hello, Brother Janto. Meron, nag-message ako dito sa Hong Kong chapter, may sumasagot na supporter na yan daw ay Anglican Church. Marami kasi isa sa Anglican. Yes, kasi isa sa napansin ko, ang ano nila is yellow, wala namang yellow na color coding sa simbahan. Ano lang, red, green, black, white, tsaka pink. Yan lang. Walang yellow. Protestant yan. Protestant yan. Kasi sa Anglican Catholic kasi allowed sa kanilang babae. Hindi yan Roman Catholic. Protestant Catholic Church. Anglican sina kung sa mga hindi pa nakakaalam. Sina Queen Elizabeth, King Charles, no? Sila po yung Anglican. Protestant yan, hindi Roman Catholic Church. Okay. Pero kapag yellow ang istula, yan, hindi yan Catholic. Walang yellow sa simbahan. Bayan yan sa Pilipinas. Okay, kasi
talaga magsisimba ako doon talaga sa St. Joseph. O kanina kasi, na ano ako sa oras kasi galing ako nagbo-vote ako. So sabi ko na kasi malayo ako sa syudad doon. Dati malapit ako, lagi ako sa St. Joseph ako. Kasi hinabol ko yung oras. Ngayon sabi ko, dito na, mauna kasi siyang madaanan. Bago yun sa taas, sa St. Joseph, mataas kasi yun. So sabi ko, dito na lang ako kasi St. John Cathedral. So, naano lang ako. Kaya kanina, Katoliko oo, pagpasok ko, sabi ko, hala, ba't babae ang tumaas ng ostiya? Tapos gano'n. Kaya problema na. Hanggang natapos ako talaga, sabi ko, Lord, I'm very sorry, nawala ako sa concentration. Kasi nandoon yung question mark ko. Sabi ko, so mamaya na lang ako sa online mas na lang ako ulit. Kasi parang, sabi ko, hindi pwede kung hindi ko maitanong kung bakit pwede ba yun? Kasi ang alam ko, St. John Cathedral. Lagi naman Ginagamit nagmamasa. yan po. Ginagamit yung mga santo rin kasi mga yan, mga dating mga Katoliko yan. So umalis sila, so tatayo na sarili, Catholic style din. Pero hindi sila under ng Roman Catholic Church. Ang tawag diyan mga Protestant Catholic Church. Okay. Protestante pa rin. So hindi Protestante ang bro, hindi Protestante ang Anglican. Tinanong ko si ChatGPT, Anglican Church ay hindi ituturing na Catholic. Isa siyang Protestante. Pag hindi Catholic, ang tawag ng simbahan niyan Protestante, bro. Basta't hindi Catholic, Protestant yan. So basta't hindi Catholic, maraming Aglipayan, Anglican, Catholic talaga yung pangalan nila. But pag Protestant, they're not under the Roman Catholic Church. So pwede niyo po i-confess niyo po yan sa kasi hindi kayo nakapagsimba. At nakapunta kayo dyan, you can mention that on your confession po. Hindi po. Okay. Dun sa arrangement pa lang nila, alam mo na kasi pangalawang visit ko yan nakapasok noong May 2019, dinala ako sa kumari ko. Sabi niya, dito na lang tayo kasi mag-start na yung Sa altar, sister, walang ibang dapat dyan. Pari lang at saka yung mesa. Yung naatinan ko ng first time ko nakapasok dyan, pari ang nagmamas. Yun, pangalawang yung kanina, doon ko na nakita. Sabi ko, bakit bakit babae? Kaya ang tinanong ko, kasi katapos tinanong ko yung katabi, sabi ko, lagi ka ba dito? Sabi niya, oo, siya talaga magmas 9 to 10. Ha? Sabi ko, ganon. Kaya pala, sabi ko, kala pala siguro sinaway ako na magkuha ng video. Sabi siya nagmamas Pari nga po, hindi po yan. Hindi Catholic. Okay, thank you for enlightening. Pero sir, huwag ka nang magsimba doon kasi alam hindi na talaga. Kahit lalaki, pare, hindi na masasakit. Hindi na siya Roman Catholic. Thank you sa kasi minsan nandyan sila. Thank you sa kaya talaga ngayon alam ko na nababother talaga. Kaya sa tambayan namin isinisyo ko sa mga kaibigan ko kasama. Sabi ko for the first time, ngayon lang ako nakakita na babae nagmama. Sabi niya, sigurado ka ate? Sabi ko, kaya pinakita ko yung video. Oo nga, babae. Sabi niya, hindi yan Katoliko ate kasi sa buong buhay natin walang babae na mamamas ng Katoliko. Kailangan talaga pare kasi nag-aaral sila. Sabi ko, yun na nga Sabi ko, parang na-bothered ako hanggang natapos na yung mass. Nawala talaga, puro question mark. Wala akong hindi ako nakakonsentrate sa mass kasi nandoon yung question mark, sabi ko. Kaya sabi ko, tanong ko talaga sa kung yung mga nagsisimba din po yun baka marami nang dyan na peke. Oo, madami talaga. Yes, madami talaga. Walang alam sa simbahan, walang alam sa turo na simbahan. Medyo nagkakasala sila ng mortals, hindi nila alam dahil hindi naman talaga sila nagsisimba sa tunay na simbahan. Sana po pa-remind nyo rin sa kanila, sabihin nyo rin. Salamat Bro Angel. Ko talaga yan kasi yung mga kaibigan ko dati talagang dyan sila magsisimba kasi yung St. Joseph talaga malayo doon kasi nagsiserve ako noon sa St. Joseph.
Kaya doon talaga ako nagsimba. Yung kanina, at saka yung nakaraan, yung kumari ko, kasi bagong amo ako, kasi medyo malayo na, kaya hindi na ako nagsisimba doon. Doon lang ako nagsisimba kasi yung pag malate kasi dito sa amin, 12:30, malilate ako, hindi ko alam kung gaano ka yung bus, kung minsan mahina yung bus na sasakyan ko, hindi ako makaabot ng 12:30. So yun lang ang last mass dito malapit sa akin. Kaya nung nandoon na ako sa syudad, kaya umakyat na ako. Sabi ko, malapit na, nag-umpisa. Kaya pumasok na ako doon. Kasi Okay. hindi valid ang mga simba nila. Akala lang nila nagsisimba sila. But it's not valid in the Catholic Church kapag umattend ka sa maganyang misa. Kasi iba yung paniniwala ng mga yan. Doon lang sa pagiging babae, heresy na yon. Malaking kasalanan na yon na maglagay ka ng babae sa simbahan na mga clergy Hello, or mga pare. Bawal yan. Brother Angel, wala raw naririnig na audio sa PPP. Live. Ba't kayo narinig ko kayo? Narinig Sa via Zoom, naririnig nyo kami via Zoom, pero sa live doon ng Punto por Punto, wala doon naririnig na audio. Simula kanina? Sabi ko kasi, nakamute talaga yung video na piniplay ko para marinig yung nagsasalita. Pero silang Brother Angel, naririnig mo sa Brother Angel, hindi? Ako? Narinig mo ako, di ba? Narinig ko lahat, pati yung mga kasikas. Hindi narinig tuloy yung sagot kanina. Bro, nag-open ako sa punto, naririnig tayo. Naririnig. Sabi na, hindi daw marinig. Oo nga, sabi ng iba. Sige, tinanggal ko na yung earphone kasi nag-earphone lang ako dahil maingay. Baka lang yung Balijando, baka... Kasi kung yung video ang tinutukoy, talagang minute ko yung video para maririnig nyo nag-uusap si Brother Angel. Ayan, yung setup pa lang nila, alam mo. Nagsiserve ka dyan, sister? Wala daw lahat. Pati si Brother Angel, wala. Nagsiserve ka dyan sa simbahan na yan? Hindi po, sa St. Joseph, nagsisimba lang po ako. Sa St. Joseph ako noon nagsiserve. Sa taas. Huwag ka na bumalik dyan, sister. Huwag ka na bumalik dyan. Hindi na talaga po. Salamat kaya nga, na-bothered ako. Kaya tinanong po talaga Nagulat din ako eh. Pero ang unang napansin ko, dilaw. Ba't may dilaw? Never pa ako nakakita ng pari na nagsuot ng istulang dilaw. Pero yung idagdag natin sa mga nakikinig po ngayon, no? Pag kayo na lay minister, magtaka kayo, may babae, yun allowed yun sa Catholic Church. Roman Catholic Church, pagka may babaeng nagpapasubo, okay lang po yun. Pero yung nandun na sa altar, hindi na yun, iba na yun. Hindi po pwede. Kala ko kasi magmimisa na. Hindi po pwede. Misa na yun, sa altar na. Bro, Jando. Bro. Kaya mute kasi dinisconnect ko yung dito sa Zoom gawa nung hindi naman ako makapagsalita dito gawa hindi mo naman ako kino-host. Hindi, basta ako pag pumasok ko sa Punto por Punto kahit hindi ako ginagawang host, naka-co-host ako automatic kaya unmute ako kasi co-host yung ko. Hindi kaya pag kinuha mo yung host sa akin, wala na yung power sa ko kaya hindi ako makapagsalita. Ang ibig ko sabihin pag ako pumasok sa Zoom, kahit na ikaw pa yung host ng Zoom, kaya ko mag-unmute kasi automatic co-host ako. Yes. Kung automatic co-host ka, pwede kang mag-unmute. Hindi nga po ako, kasi ako yung nagbukas, 'di ba? Ngayon, pagpasok mo, kinilay mo yung host, kaya yung host ko, dapat nawala, dapat kino-host mo ako. Hindi ako makapagsalita kasi yun nga kailangan ko magsalita gawa nung dun sa ang Angelican na yan. Kasi sa akin kasi Anglican pagpasok ko sa Zoom. Anglican kasi nakalagay dito ka, sorry. Hindi po Anglican. Ang sa akin kasi pagpasok ko sa Zoom, may dalawang option reclaim host or remain co-host. So, kung mag-remain co-host ako, pwede ako mag-unmute anytime kahit na hindi ako co-host ni host kasi pareho naman kaming
ang hawak namin na Zoom yung punto por punto. Pero bro, Jando kasi, kinilay mo yung host eh. So yung host ko nawala. Dapat i-co-host mo ako pag ganon. Halimbawa ganito, sige te, i-claim mo nga yung host. Tingnan ko kung hindi ba ako co-host. Ni-reclaim ko yung host ngayon kasi para makapagpaliwanag ako. O, so ibig sabihin, co-host ako. Co-host ka kasi kino-host kita. Yung ba ibig mo sabihin? Okay, go ahead. Okay. Yan lang. Thank you very much sa inyo. Thank you, Bro Angel. May kumakanta. Si Bro Janry kumakanta. Sige, bye-bye. Thank you very much sa sa paliwanag. Thank you rin po sister. Bro Chando, saan ka na bro? May chinachatan ako dito na na nasa Lanciano daw siya. Sabi ko, pwede mag-request? Pwede ka ba maggawa ng vlog doon mismo sa lugar na kung saan nangyari ang Lanciano Eucharistic Miracle? Sabi niya, murag ka ng klasiha bro, murag Church of England, ilang pare, babae, pwede. So, nag-request ako sa kanya, nasa Lanciano daw siya. Pwede mo ba puntahan yung nasaan nakapwesto yung ostia na nagka-Eucharistic Miracle. Gusto ko kasing Bro, JD, wala kayong audio, sabi ni 6508. Talagang walang audio talaga eh. Okay na Bro, bro. ano ko lang okay na. Kakapanood ko lang sa punto por punto, okay na. At saka yung mga comments sa punto por punto, okay na daw. Kasi tinanggal ko yung earphone lang. Ewan ko baka naka-apekto doon sa earphone. Tsaka, okay lang yan, Mariano, kasi tapos na rin tayo. Tapos na. Ang haba daw nang wala kung nang walang hindi marinig. Ang haba pa naman ng paliwanag daw. Sayang. Sige. Bro, ano tayo bukas, bro? Tuloy yung kay bro? Hindi, walang response si Wait lang ha. Wala pa rin response. Responses. Yung nawala pong boss, yung nawala pong audio sa live, yun po yung pumasok ako, yun lang po. Yun lang pala. Okay. Sige na, ano na tayo? Uling set pa sa lang. Okay na ba yon? Alpads? Okay na daw, nagpasalamat na siya. Thank you, bro. Okay na po. Okay na daw. Yeah. Maraming salamat. Okay na. So, dahil okay na, so pasalamat na tayo. Atin mo nang ibigay kay Brother Romel Palma sa kanyang huling mensahe at pasalamat. Brother Romel? Ano nga pangalan ng Brother Jun rin? Nakalimutan ang pangalan nun eh. Nino? Yung INC? Gerald? Kananan? Gerald Cugnahan. Okay. Cugnahan pala. Try ko tawagan si Gerald bago tayo magtapos para at least klaro. Nakatatlong linggo na yan. Yung hamon niya na yan. Anuhin ko muna. Wait lang. Sagutin ko muna to. Hello, te! Hello, te! Hello? Wait lang muna. Hello. Okay. Go ahead, te. Bro, Jando. Di ako diri sa Lanciano. Paalis na mi ugma. Unsa may imong gusto? Picturean ang mas maganda kasi kung picturean ang saan. Mas maganda kasi yung video parang ganito, hindi yung video ba halimbawa ganito. Guys, eto yung simbahan kung saan nangyari yung sinasabing Eucharistic Miracle noong 750 AD. Pasukin natin guys, parang ganun ba? Tapos nakikita nyo yung yung lalagyan ng ostia. Diyan yun. Halika, lapitan ating i-close up. Parang ganun ba? Para maano natin yun yung simbahan, ano pangalan ng simbahan, saan nangyari yun,
pasukin yung loob ng simbahan, tingnan yung, parang ganun ba? Meron ka nun, te? Naay akong Meron si naay Padre ako na niyan, pero wa man ko Hindi, yung nag-request ako kay Padre Darwin na na mag-vlog sa mga site doon sa Holy Land at saka nung nasa Roma siya, sa Holy Land sa Vatican para para ma-explain naman niya yung nangyari kay Padre Darwin, naglalakad lang naman siya. Eto guys, wala naman talagang para bang yung talagang lapitan talaga na eto, maulaw man ko makita nakita niyo tong ito, yung sinasabi sa Bible na kasal sa Kana, yung malaking lagyan ng yung tubig na ginawang alak. Eto ganito kalaki yun, parang ganun ba? Yun ang hinahanap ko ng mga vlogs. Brother Luis, ang sabihan mo lang kasi lagi yung kasama ni Father Darwin Yun na nga, may plano daw sa Father Darwin, may lalabas daw doon. Tapos ang isasama daw niya si Edison daw. Sabi ko isama mo si Juan Padre, si Eugene Gapo para sure magagawa ng vlog na, guys, eto yung Garden of Gethsemane. Nakita nyo? Nakita nyo yung content ni Steve Ray, yung Footprints of God. Yung ginagawa ni Steve Ray ba? Ito yung dinaanan ni Mama Mary nung siya ay umalis from Jerusalem to Egypt. Hindi madaling lakarin to. Nakasaka siya ng donkey. Tapos nakita nyo tong kahoy na ito. Etong kahoy na ito. Dito umakyat si Sino nga yung maliit na unano? Sino nga yun? Nakalimutan ko pangalan nun Brother Jando. Oo. May humabol ng kanina pa to sinagtaas na wala, tapos pumasok ulit humabol. Ano mo bro, baka importante yung tanong niya bro. Sige. Evelyn Japan. Basta yung ganun ba na vlog ba na eto yung sino nga yung umakyat sa yung maliit na tao, nakalimutan ko pangalan nun, yung umakyat sa puno. Punta ka dito sa bahay namin, yung manginingil ng buwis ba? Si Ezekiel? Hindi. Kalimutan ko yun. Ito yung kahoy na inakyatan niya. Nakita nyo. Yun ang ibig ko sabihin ng mga vlogs na hinahanap ko. Ito yung garden, yung mismong site. Kanang Vatican. Sa may mga tunamig Vatican, mga tupod misa. Halimbawa, Vatican. Nasa Vatican ka. Punta kayo na. Sakeo ba? Sakeo. Halimbawa, nasa Vatican ka na. Sabihin nyo. Eto guys, ito yung sinasabi na St. Peter's Basilica. Halika, lapit kayo dito. Tingnan nyo, narito yung kaloob-looban. Gusto nyo matuntun kung saan nakahimlay yung katawan ni Apostol Pedro? Ito yung sinasabi nila na Petri Apostolis Sepulchre. Narito yun. Parang ganun ba? Yun ang hinahanap ko ng mga vlogs. Magba-vlog sige, gawin ko yan, bro. Ako lang pag di ka nag-like. I-send. Yun yung hinahanap ko ng mga vlogs. Natin si Evelyn bro para matapos na si Evelyn. Ate Evelyn, go ahead. Sige, bye-bye. Ate Evelyn. Siya kanina kaso nawala. From Japan. Good evening. Sige, go ahead, te. Good evening po lahat. Naririnig po ba ako? Yes, naririnig ka, te. Go ahead. Ay, pasensya na kasi na sa oras sa inyo. Curious lang po kasi ako. Tungkol po ito sa self-deliverance. Ay, self-deliverance. Brother Aljan, pakitawag si Brother Obet. Yes, sir. Yes, sir. Bumalik na yun. Tawagin ko ulit. Ano pa? Kasi about self-deliverance yung tanong Pakitawag si Brother Obet. Kasi nandoon sa adoration si Brother Romer. So, marami tayong matatawagan ng mga dito, mga case officer. Tawagin si Brother Obet o balikan natin yun. Si Brother Obet, sasagot na tanong mo, te. Tawagin ba ni Brother Aljan para maano yung masagot yung tanong mo. Gumagala siya tuwing day off niya pag magpunta sa sabi dito ni Maria, pag magpunta siya siya doon. Natanong kasi siya noon kung saan na lugar.
Pati Roma. Okay. Basta pupunta kayo dyan, mag-vlog kayo para i-send nyo sa akin, i-post natin. Eto, ganito kaganda yung mga holy sites. Ito yung Gethsemane Garden. Ito yung exact site kung saan si Kristo lumuhod at nagdasal siya. Bago Si siya Brother Romer ay yung ating hilingin si Brother Romer Romer na pala, Romel. Romel Timbrevilla. Nandiyan na ba si Si Brother Robert? Wait lang ha, tinatawag ba kasi niya. Si Brother Robert, sasagot ang tanong mo, te ha? Okay lang po. Tawagan natin Hello, yun. Sis Zelda. Hi po. Halimbawa, yung ginawa ni Brother Joban. Hello guys, narito yung lugar kung saan nagpakita yung anghel sa mga pastol ng mga tupa. Andiyan na? Dito na, wait lang ha. Sige. Sige, Brother Obet, naririnig mo ako? Opo, brother. Okay, go ahead. Ate Evelyn, pakitanong ba Ate Evelyn? Si Brother Obet sasagot sa'yo. Good evening, Brother Obet. Obet po ba? Sir. Tama ba yung ginawa ko kasi mga isang buwan pa lang po ito nangyari? May na-encounter po ako sa coworkers ko na lalaki, ibang lahi. Tapos masakit talaga to sa ulo sa kumpanya namin. Sobrang asama ng ugali. So nagkasagutan kami at saka below the belt na rin yung ginawa niya sa akin bilang babae. So nagkasagutan kami as in masama ang mga sinasabi tungkol sa akin. Lahat ng co-workers ko, ang dami niyang sinasabi. So before doon, kasi ako nagsiself-deliverance na rin po ako. Bago ko siya, sinali ko po kasi siya sa self-deliverance ko sa ginawa ko. Before doon, nag-ano muna ako, nagkumpisal. Tapos? And then, sinali ko po siya sa self-deliverance ko na incomplete name ko siyang ginawa sa self-deliverance. Tama po ba yung ginawa ko o may ano po ba mali yung sa ginawa ko sa sinali ko siya? Kumpleto kasi yung pangalan na kasi may nagsabi sa akin na wag kang pakampante kasi yung lalaki na yan may alam. Ibang lahi kasi po to eh. Kaya siya mayabang kasi may alam siya. So kaya yun ang intention ko na parang paano ko po siya so yun nga po ginawa ko sa self-deliverance ko. Sinali mo siya? Opo, incomplete name ko talaga siyang sinali. Wala po bang foul doon? Bro, may foul talaga, ma'am. Sister, may foul talaga. Bakit? Sa termino na self-deliverance, sa iyong sarili lang yon. Hindi pwede isali yung iba. Diba? At saka wala kayong authority na i-deliverance siya. Kasi yung self-deliverance or yung deliverance, kailangan niya ng authority. Kaya dito sa ministry namin, ang palagi naming sinasabi, pag mag-deliverance kayo, kailangan may authority kayo sa deliverance ninyo. Kaya yung advice namin dito is sa family circle lang. Hindi naman yun family circle sa yung tao na yan sa'yo, di ba? Kasi ang daming curse na nabanggit niya sa akin. So, para nawala na rin ako sa doon, sobrang galit ko. Pero bago po yun, ginawa ko, nag-confession muna po ako. So, pero Paul pa rin pala yun. So, Paul yun at saka huwag kang mag-alala sa curse. Ano ha? As long as nandyan yung grasya ng Panginoon sa'yo. Ha? So, paano makukuha yung tinatawag natin na grace nang galing ng Panginoon? Yung grasya? So,
makukuha natin yan sa pamagitan ng mga sakramento. Yun, tama yung ginagawa mo, nag-confession ka. Diba? So isa din yun sa kailangan para matanggap natin yung grace ng Panginoon. Pero huwag kang mag-alala sa mga course na yan. Kasi pag ikaw na sa estado ng grasya ng Panginoon, kahit anong demonyo yung aatake sa'yo, hindi ka matablan. Bakit? Nasa estado ka ng grasya ng Panginoon. At saka yung grasya ng Panginoon, siya yung parang shield, siya yung magdepensa sa'yo sa mga atake ng mga demonyo. Ganyan. So, isituit mo lang yung sarili mo na nasa estado ng grasya. Yung sarili mo. Yun lang. Huwag ka na mag-alala kahit anong barang or kahit anong atake ng demonyo gagawin papunta sa'yo, hindi ka matablan yan. Bakit? May shield ka na. Yung shield mo is yung grace ng galing ng Panginoon. So, ganun nga. Yung may isa pa po akong ginawa, Bro Bet, yung sinama ko rin yun sa self-deliverance na doon sa mga taong kilala ko, pero in English po yun, na nag-send sa akin ng curse, persecute, envy, anger. Okay lang po ba yun? Hindi po ako nag-mention ng pangalan. Parang ang yung deliverance mo, intention para sa kanila. Parang ganun. Oh, parang kasi alam ko sa iba-ibang lahi, parang gano'n na rin po yun. Oo, opo. Parang ang intention mo yung deliverance na yun is parang sila na rin yung dinedeliverance mo. Parang ganon. Parang gano'n na rin po, opo. Kasasabi ko lang kanina, sa termino pa lang na self-deliverance sa yung sarili na yun. At saka maka-deliverance tayo sa family circle lang natin. So katulad din yun yung una mong binanggit na lalaki na palaging nagbabato sa iyo ng course. So yung iba, kasi yung iba pag binabato na ng course, hindi na alam kung ano gagawin at saka natatakot na baka matablan ako nito, baka, di ba? Maapektuhan yung pamumuhay ko. So palagi naming ipinaulit-ulit dito sa ministry na yun nga, pag nasa estado ka ng grasya ng Panginoon, huwag ka nang huwag ka nang mag-alala yung sa mga atake ng mga sa demonyo. Kasi uulitin ko, yung grasya ng Panginoon, galing ng Panginoon, is siya yung magpo-protect sa iyo. Yun lang. Wala nang ibang explanation. Basta paano makamit yung grasya ng galing sa Panginoon? Doing cares. Ano ba yung cares? So abbreviation yan. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacrament at saka sacramentals. Pag yun ang hindi lang nagawa mo kasi iba yung nagawa at saka talagang isinasabuhay mo. Yun. Iba yung parang ginawa mo yan kasi parang requirements lang. Hindi yan tatalab. Yung parang sabi mo na ito yung tinuturo nila, di gagawin ko. So, hindi yan tatalab. Ang tatalab yan is yung talagang, isinasabuhay mo, yung ginagawa mo, yung mga prayers mo. Di ba? Iba yung requirements lang at saka iba yung sinasabuhay mo. Yung paragang, sa Bisaya kasi, parang gipuy-an mo ang pagka maampuon ba? Di ba? Parang, yun, part na sa daily life no mo na talagang prayerful ka, galing talaga sa puso. Di ba? So, pag gano'n na yun, hindi ka na mag-alala. Kahit anong atake ng gawin ng demonyo, protected ka na. Di ba? So, yung prayer na yan, hindi lang ganitong edad or ganitong taon, hindi. Lifetime na yan. Lifetime na yan. Bakit? Kasi pag mahinto ka ng prayer or parang tinatamad ka ng mag-prayer, yung grace, yung grasya ng galing sa Panginoon is parang mawawala din. So oras na mawawala yung grasya ng galing sa Panginoon, talagang matablan ka talaga ng atake ng demonyo.
Kaya hindi lang tayo ngayong taon, ngayong panahon na to mag-pray. Kundi kung hindi buong buhay natin gagawin nito. Opo. So ganun lang po. At saka ano po, ang tawag nito, yung sa direct command sa deliverance po. Kasi hindi po ako nagda-direct command kasi hindi pa kasi ni-renounce ng pamilya ko, ng mama ko yung libreta. So, ayoko munang Tama po ba yun na hindi po ako nag-indirect command? Instead na ang ginamit ko is, I ask you, Lord, yung humbly I ask you, yun po ang parating ginagamit ko. Tama yan. Kahit ako mag-deliverance ako sa family circle ko, hindi ako mag-direct command. Bakit? Para dipinsa sa retaliation. Kasi yung maka-direct command, di ba? Yung mga pare lang. At saka yung family circle. Yun ang sinabi ni Father Darwin. Pero sa sarili ko, hindi talaga ako mag-direct command. Bakit? Para safe ako sa retaliation. Ano yung retaliation? Yung parang sa Bisaya pa is balos. Ano sabi yan sa Tagalog sa balos? Ganti. Ganti, yun. Para hindi ako matabla ng ganti ng demonyo, yun ang ginagamit ko. Indirect command, supplementary prayer. Hindi yung direct. Hindi ako magda-direct command. Para safe tayo. Tama yung ginagawa mo. Okay po. Kasi, ayun, ang dami ko pa doubt sa self-deliverance ko at saka parang ang daming retaliate ata sa akin kasi yung in times na mag-start ako ng self-deliverance kasi umiingay yung ulo ko sa loob. Pero nagko-continue pa rin yung nagpa-fight pa rin ako sa mga nangyari. So maganda yan. Talagang magpa-fight tayo. Talagang lalaban tayo sa kalaban natin. Bakit ganun po pasensya na po, saglit lang. Wala problema, sige. Bakit po yung tawag nito, yung ginawa ko na nag-mention ako ng pangalan tao sa self-deliverance ko at saka nag-mention din po ako doon sa mga taong nakakilala sa akin na yung sinabi ko na parang sila din mismo ang umiiwas sa akin. Pero although pinapansin ko naman yung ibang tao kasi wala naman akong ginawang masama sa kanila. Parang nafe-feel ko na may takot na po sila sa akin na wala naman akong ginawa sa akin. Yun lang ang prayer ng ginawa ko sa self-deliverance ko po. May sagot po ba doon, bro? Beth? So, di ba, nung una sabi ko, self-deliverance sa'yo lang. Hindi isali sa ibang tao. Pero sinali ko po. Yun nga sa amin. Pero hindi natin ilimit yung kamay ng Panginoon. Na ano mo? Hindi natin ilimit yung plano ng Panginoon. Para sa amin, baka dinirig ka ng Panginoon sa prayer mo. Kaya sila nagkaganon. Ang dami kasi dito, bro, yung mga ibang lahi na Indonesian sa mga ka-workers ko, tsaka yung iba din. Marami din nagsasabi sa akin na parang legal sa kanilang gumagamit ng mga palipad hangin, parang ganun daw. So, ang dami kong curse natatanggap sa kanila, paiba-iba, nagkakasakit, tapos silang finding. Yun na nga, and the blessed po ako kasi na ko na po yung punto por punto, tapos nakakaano na rin ako ng book deliverance kay Father Sikea. Yun, inumpisahan ko siya, unti-unti po siyang nagbabago yung aura ko, ugali ko talaga dati iba-iba at saka ngayon. Tapos parang hindi ko rin naman 100% pasasabi na parang nasumbalik, kumbaga. Yung ugali ko noon na parang nasumbalik sa ilaha.
na yung hitsura ko noon na parang nasumbalik din sa ilahan na yung sa self-deliverance ko na tsaka pero hindi ko man isang tao lang talaga yung mention ko, and then kaya lang nag-mention lang po ako sa prayer ng doon sa mga taong nakakilala ko na nagsisend ng ganito. Tapos unti-unting napapansin ko po kasi na sila na rin umiiwas, parang may takot na wala naman akong ginawa sa kanila, ganun din naman kahit anong ginawa nila sa akin, parang binaliwala ko lang yun po ang napapansin ko po. So yun ang tinatawag nating grasya ng Panginoon. Resulta yun sa mga prayers mo. Hindi po po, okay. Salamat Yun nga po. yun. Ang dami Ang importante doon, ma'am, na yung prayers, yun ang makapagbabago sa sarili natin. Na yung totoong tinatawag natin na conversion. Yung totoong conversion talaga, resulta yan sa palagi nating pagpanalangin sa Panginoon. Pero pag palagi tayong nagdasal, tapos walang conversion na nangyayari, parang may questionable doon. Opo. Totoo po yun. Marami pong salamat. Saka marami ding nangyayari sa akin na mga grasya na hindi ko mabilang. basta nasusurprise na lang ako na minsan na pero nasusurprise na rin ako yung mga nangyayari sa mga self-deliverance ko po. Yun. So, salamat sa Panginoon na yun, deliverance mo may nangyayari talaga. At alam namin, pag taimtim na yung heartily yung pag-deliverance mo, at saka nasa estado ka ng grasya, talagang may mangyayari na maganda sa iyo. Yung po kaya yun? Yung may isang prayer sa yung kinoconsecrate ko yun kay Jesus Christ. Yung unang-una ko pong ginamit siya sa Holy Rosary namin sa family. Dinig ko po talaga yung ate kong namatay na tinawag talaga yung pangalan ko. Talagang lutang talaga yung tinig niya na pangalan kong tinawag niya. So parang sabi ko, siguro nga talaga yung deliverance prayer. Ang dami ko pang hindi ko pa alam sa so talagang unti-unti gusto ko talaga siyang pag-aralan ng taimtiman. Ano po kaya ang ibig sabihin nun sa yung hindi po talaga yun lang, pero kasi dito sa Japan walang ingay, talagang tahimik, wala kang maririnig na pero yung ginamit po yung prayer na po yun, first time po yun nangyari na narinig ko talaga yung boses ng ate ko. So, ibang talakayan yan. Pag may iba ka na naman na napansin, so ibang naman yan, ibang usapan naman yan. So, ganyan eh. So, pero pasalamat pa rin tayo na kahit ganyan, nandyan yung Panginoon, palaging nakasubaybay, palaging nagbigay ng grasya sa iyo. Salamat. Sige po, ma'am. Sige, maraming salamat sa punto po sa kayo. See you din, bro. Obet, sige, ma'am. Sige po. Thank you po, Good night. Thank you po. Thank you. Ayun. Thank you so much, Brother Obet, sa pagsagot sa tanong ni kapatid na sa pangalan, Evelyn, no? Thank you so much, kapatid. At dahil umabot na tayo ng alas 11 at alas 12 na kay Brother Angel at Brother Junri, ang kailangan na po nating magtapos. Mute ko muna si Sister Barayan. Dako na agad tayo mga kapatid sa huling mensahe at pasasalamat ni kaabag sa simbahan, Brother Junri. Brother Junri. Yes! Yon. So mga kapatid, maraming salamat. At medyo haba ng gabi natin ngayon. Ang daming pinagbigyan kasi
Kanina pa kasi sila nagtaas ng kamay, nakakaawa naman. At saka wala din kasi akong pasok bukas eh. Kaya yun pa man, maraming pong salamat mga kapuntos sa presensya at sa ating Panginoon pala. Una-una sa lahat, no? Sa kanyang biyaya at awa. Maraming salamat. See you tomorrow para sa Monday Night Talakayan with me, Brother Jando, and other staff, no, naharapin ng mga ating kapatirang protestante na gusto makipagtalakayan. See you tomorrow. God bless all. Ayun, thank you so much, Brother Junri ng Kaabag sa Simbahan. At dako agad tayo sa huling mensahe at pasasalamat na rin po ni Brother Angel Santos. Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat. Unang-una po sa Diyos. Wala ka rin pasok pa rin, Angel, no? Kaya ka pala nag-request pa. Wala ka palang pasok. Ako maaga gigising pa. Kaya ka pala. Anyway, okay lang po yun dahil para kay Lord yan. Basta para kay Lord, no, okay lang lahat yan. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos niyo lahat. At thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Paalala po, no, ng ating ebanghelyo kanina, ang tema po ay tungkol sa pag-ibig, no, love. But ang ganda na sinabi ni Apostol Pedro sa unang pagbasa, no, sa Diyos lamang kami susunod. No? Ganun ang pag-ibig nila. Noong una, medyo doubt pa. Pero later on, nalaman nila nung buhay muli si Jesus Christ. Nalaman nila, totoo lahat ang sinasabi niya. So, buong buhay nila, binigay na. Ganun din po tayo, pinapaalalahan tayo. Yung resurrection ni Jesus ngayon, panahon na to, no, we are still on the Easter tide na tinatawag. No? We're at least hanggang 50 days yan. Resurrection day pa rin, celebrating the resurrections of Jesus. Sana ganun din po tayo, no? Yung pagmamahal sa Diyos, ganun din katindi kagaya ni Apostol Pedro. Sabi niya, wala ang tapang, no? Kahit sino man. Ang sabi niya, sa sobrang pagmamahal niya kay Lord, sabi niya, sa Diyos lamang kami, no? Ang Diyos lamang ang aming sinusunod, hindi ang tao. Sana ganun din po tayo. Make God number one in our life. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Aljan, and good night, everyone.